Long overdue na to. Sa ating fundamental law, 87 Constitution, malinaw naman yung provision sa anti-dynasty. Malinaw naman doon sa nag-frame sa Constitution na malaki sa problema ng ating political system ay mga dynasties, mga warlords. At ito ay related sa corruption. Ngayon, fast forward, meron tayong unprecedented situation na unprecedented ang corruption. Not only in the hundreds of millions, not only in the hundreds of billions, but even trillions. No? So yung outrage is also unprecedented. Kaya because of that, malinaw naman na ang corruption ay linked sa mga dynasties. Mismo ang gobyerno ay nakita nila na this becomes an existential issue for them. So survive at sila ay puposisyon against corruption, kailangan nilang pumusisyon against dynasty. Ano yun survival din nila ito no? Hindi pwedeng labanan ng korupsyon. Hindi mo pwedeng labanan ng korupsyon through ICI, Ombudsman, Blue Ribbon lamang nang wala kang ginagawang law prohibiting dynasty. Yeah. So at the same time, alam naman natin na yung ating political system ay dominated by dynasties at yung gagawa ng anti-dynasty law ay themselves dynasties. So, the devil is in the details. Yes. Ibig sabihin, merong sinuportahan yung gobyerno na priority bill, yung anti-dynasty, pero anong detalye niyan? Ngayon yung debate dyan. Meron yatang 3, 4 na nag-propose ng bill. Merong nag-propose na hanggang 2nd degree of consanguinity na actually existing na yan sa ating SK law. May nag-propose hanggang 4th degree of consanguinity. Ibig sabihin, pati mga pinsan bawal. Ngayon, may modification. Okay lang yung 4th degree of consanguinity, pero sa kanyan, bawal vertically. Ibig sabihin, kung nasa isang probinsya kayo, dapat isa lang ang pwedeng tumakbo. No? Pero kung tatakbo sa national, ang isang senador, isang governor, isang mayor, pwede. Pero horizontally, hindi pwede. So, anong ibig sabihin yan? Kaya yun yung debate ngayon, na baka hindi tunay na anti-dynasty. Dahil sa asawa, pwedeng palitan yung asawa nila na mayor o yung asawa nila na governor dahil isa lang naman yung tatakbo. So parang merong butas. No? Sabi ni Congressman Garin, we have to compromise. We have to start somewhere daw, sabi niya. Yes. Sabi ko, ba't hindi nyo gawing regional? Ibig sabihin sa isang rehiyon, isa lang ang pwedeng tumakbo. No? Ang ginagawa kasi halimbawa ng Ampatuan, magpapatakbo sila sa 2-3 probinsya. Correct. Ng kanilang kandidato. So, pwede pang mangyari yon. So, yan yung pinag-uusapan ngayon, yung detalye. The devil, again, is in the details. No? Pero mahalaga rin dito, yung political will ng presidente. Talaga ba niyang didiinan ito? Ba't hindi niya sinertify? Bakit ginawa lang priority? No? Yun ang tanong ng iba. Pwede naman gawing certified na urgent. Urgent. Bakit pa lang? No? Sabi nila, hindi. Ang certified urgent, pag lang, may calamity, etc. Hindi yung Maharlika Bill, certified yun Oo nga naman. Diretso yun, diretso plenaryo yun. Yeah. Yes. So, titignan natin ngayon, talaga bang decisive? May political will ba yung presidente tsaka gobyerno na i-push it through? Makikita natin in the next 3 months. Ano kung hindi yan umandar in the next 3 months, ibig sabihin, hindi sila ganun ka-desidido. No? Pero Tito Ronald, so paano natin dapat i-perceive yung statement na yan ng Malacanang na oo nga priority pero hindi naman certified as urgent. Tapos pwede naman nga pala na i-certify as urgent kahit na walang calamity, kahit na hindi naman siya public emergency. So paano natin dapat i-perceive yun? Well, baka kasi meron silang hesitancy. Baka may vacillation. Baka. Pero makikita nga natin in the next 2 to 3 months whether they are really serious. Yes. No, tingin ko for now, pwede silang bigyan ng benefit of the doubt. No? Ang problema kasi sa atin, very skeptical na tayo dahil 39 years wala namang implementing law Kaya nga. Tapos karamihan sa Congress, sa Senate ay mga dynasties din. Kaya hindi nila tayo masisisi for being very skeptical. Yeah. So the burden is on them to deliver the goods in the next 3 months.
Pero positive naman na Tito Ronald yung sagot ni or reaction ni Congresswoman Garin dun sa suggestion mo na regional. Why not regional? Yes, very very positive naman yung kanyang reaction. Of course, marami silang magpapasya dyan, hindi lang si Secretary Garin. Oo, madali kami magkasundo ni Garin dahil magkasama kami sa cabinet yan ni Pinoy. Before. Oo. Oo. Pero yung iba niyang kasama sa Congress, mag-agree ba? Yeah. No? So, lalo na kung merong mga kaka-dynasty yung mga boboto. Ayun pa. Yes, kaya nga ang isang tanong ko sa kanya, in relation sa party list. Paano, yung party list kasi, mga dynasties din Di ba? Kasama sa priority bills ngayon, yung reform ng party list law. No? Dahil dito sa scandal about corruption, marami ritong na-involved, mga party list congressmen. Di ba? Yeah. Yung head ng appropriations, party list congressman Yeah. Yung mga nadidikit sa mga contractors, pang party list Yung mga party list, yung may mga contracting agency ng mga anak. Di ba? So, mahalaga na hindi lang ito usapin ng dynasty, usapin ito ng party list system. Yes. Kailangan ayusin din. Would you agree sa sinabi ni Senator Bam Aquino na baka this time around may possibility naman na lumusot dahil galit na ang taong bayan? So may pressure. Tama, no? Isang pressure 'yon. Parang bibingka, pressure sa ilalim sa taong bayan, pressure sa taas sa presidente at sa Malacanang. Yeah. Pero sa dulo, ang mahalaga rito, ngayon kasi nitong nakaraang eleksyon, almost 80% ng tumakbo sa Kongreso walang kalaban. Ibig sabihin, hindi sila matetreten, no? Itong pressure sa baba at saka sa taas dahil wala naman threat sa kanila na lalaban Correct. So kailangan in the next 2.5 years, merong mga lumaban sa kanila na naiiba Yeah. para ma-threaten sila.